The Daily Brad Devotions. Today's reflection with Pastor Jeff Eliscopides. Eto na, Pastor Jeff Eliscopides. Good morning. Happy Monday. Happy Monday, Cha. Of course, Ted, at sa ating mga taga-subaybay. Good morning. Good morning po sa inyong lahat. Eto na. Ronald at Millie Sarcos, nanonood na sa atin. Good morning. Good morning po sa inyo. Bago ang iyong Labada Day, Lunes, I believe ngayon, Pastor, ang iyong day off. Eto na muna, inaabangan ka ng iyong mga supporters sa mga seniors at super seniors. Yes, oo nga, marami na nga. Shout out muna tayo. Magkikita-kita mamaya kami. Security Bank Marikina, Sir Boyet, Ma'am Apple, Hervasio. Thank you so much for listening. Happy 13th anniversary sa aking kaibigang si Chino at Jake Clavio. Mga haligi ng mga leadership natin yan sa Victory Fort Bonifacio. Thank you so much for celebrating, of course, yung memorable with us by letting us know. Happy anniversary. Happy birthday kay Tita Maribeth Malubay Apelio. Simulan po natin, Christmas theme, ang Daily Brad segment natin. Very famous po ang pagkapanganak, of course, ni Jesus. Dahil nga, yan naman ang rason kung ba tayo may Pasko, no? Pero wag muna yung pag-usapan natin. Sa mga later weeks na po yan. May isa pang baby na pinanganak few months, alright, before ipanganak tong si Jesus. Ito'y walang iba kundi ang kanyang pinsang si John the Baptist o si Juan Bautismo. Tulad din ni Jesus, isa rin pong mirakulo ang pagkapanganak o pagsilang na tong si John the Baptist. Introduce ko lang briefly yung parents niya kasi may matututunan tayo sa mag-asawa na to. Almost perfect sana, perfect tong mag-asawa, Zechariah at Elizabeth. Members sila ng priestly lineage. So parang they were looked up to ng mga tao at sosyalidad sa paligid nila. Ang sabi rin po sa Luke chapter 1, they were righteous and blameless. At kumambyo bigla yung Bible. Sabi may isa lang problema. Elizabeth is barren. Okay, baog daw po si Elizabeth. And they were both advanced in years. Pareho na po silang super seniors. Gamit yung kanilang card, yung kakain sa labas. Ano? Sa ating modern day na mga listeners o tagapakinig, tagapanood, parang walang ganong issue to, no? Sa panahon natin ngayon. Kung normal naman po at marami tayong kakilala na hindi nagkakaanak. Pero back then, kapag ikay may asawa at wala kang anak, considered po yun parang disapproved by God or in a way parang cursed by God. Since they were commanded po magparami, kasi nga po minority ang mga Israelita during that time in terms of population, at pag maraming numbers, of course, there's strength in numbers. Pagdating sa gyera, kailangan mo marami kang sundalo. So parang pag di ka magkaanak, you were considered cursed. So yun po yung dalangin ng mag-asawa until isang duty ni Zechariah, may nagpakitang anghel at sabi sa kanya, yung mga dalangin yung mag-asawa ay dininig ng Diyos. Kaya lang sabi ni Zechariah, naku, nahuli ka yata, angel. Baog yung misis ko, napatunayan na ng mga OB niya at kaming dalawa, super seniors na. And then parang yung anghel nagtaka, galing ako sa taas sa Ama sa Langit, inutusan niya akong sabihin sa'yo na magbubuntis ang misis mo. Ngayon, kine-question mo ba ako? So napipi po si Zechariah, that's another story. But then again, 9 months after, hawak na po ni Elizabeth ang kanyang baby John. So makita po natin, maaring iba sa inyo na nakalimutan ng magdasal or kinalimutan na yung mga dasal dahil imposible na, Lord huli ka na Lord kasi wala na, nalugi na ako sa negosyo, stage 3B cancer na yung sakit ng nanay ko, sumakabilang bahay na yung mister ko, yung anak ko naka-rehab na, parang huli na para masolusyonan yung mga problema ko. Alam niyo po ngayong Pasko, this is a season of hope. Ngayong panahon na to, ngayon tayo lalong umasa sa Diyos, who is a God of impossibilities. At sabi sa Lucas 1:25, sinabi ni Elizabeth, ngayon kinahabagan ako ng Panginoon. Ginawa niya ito upang alisin ang aking kahihiyan sa harap ng mga tao. Sinabi niya to nung hawak niya si baby John at sinabi niya, the Lord has been merciful to me. Kahit siya'y baog, kahit sila'y may super seniors na mag-asawa, walang imposible sa Diyos. So ikaw na nakikinig ngayon, naniniwala ka bang walang imposible sa Diyos? Kahit po tayo minsan ay yung mga raing balakid, manalig lang po tayo, lalo na ngayong season of hope. Panginoon, maraming pong salamat sa kwento ni Zechariah at ni Elizabeth. Despite sa pagiging baog, well advanced in years, mga super seniors, Lord, binless mo sila ng isang baby. At napakahalaga ng pagkapanganak ni John
Because sabi sa Biblia, He will pave the way sa birth ni Jesus. Siya yung nagsimula ng baptism of repentance. So napakalaking role po ni John the Baptist, ang baby na to, na naging full-grown man para ilatag ang magandang balita. Salamat po sa kabutihan mo sa pangalan ni Jesus. Amen. 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 Panginoon, muli po, salamat din sa araw na ito, sa muli pong paghahatid ng magandang balita ni Brad Jeff Eliscopides. Lord, we pray na lagi niyo po siyang gagabayan sa kanyang ginagawang pagmimisyon. At salamat din, Panginoon, sa lahat po ng aming mga nakapakinig na ito po, higit sa lahat, ang binabantayan araw-araw. In Jesus' name we pray. Amen. 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 Brad Jeff, ito lang, gusto ko lang pahayag po ng pakikidalamhati sa pamilya ni Doc Victoriano. Ako'y laging may binabati dito sa programang ito. At kasama nga sa pagbati ko yung pagbati po sa kanyang mahal na ina na si Mama Peggy Toriano. Yes. Si Doc Victoriano po ay napakaaga sa edad po na 60 ay sumakabilang buhay. Dito po lamang ito. Dito pong nagdaan lamang na petsa December 2, araw po ng Sabado. December 1, araw po ng Biyernes, si Doc Victoriano, isang dakilang ama at dakilang anak. 60 years old pa lang siya, pastor, no? At ako'y nakikiramay sa kanyang pamilya. Ang kanya pong mga labi ay naandun po sa Iriga City, diyan po sa Funeraria Ciudadana. At ang burol po ay nagaganap ngayon at hanggang araw po naman yan ng Martes bukas. Sa Miyerkules po ang libing sa mga labi po ni Dr. Vic Toriano. Victor Toriano, ating pong matalik na kaibigan, isa pong doktor na lagi po namin ginagambala, maging sa aming mga kasamahan dito dati. Meron pong mga dapat na ikonsulta any time of the day. Lagi po siyang tumutulong at alam nyo, ito ho yung anak na nag-uuwian Manila, Bicol kasi nga inaalagaan niya yung kanyang mother na 90, at pagkakaalam dati ho 96 years old eh. Opo, so siya po'y pumanaw sa murang edad na 60. Ito po lamang December 1 para po sa kanyang mga kaibigan at kakilala ang ating taus-pusong pakikiramay po sa pamilya ni Doc Vic Toriano. Yan, para lang po sa ating pong anunsyo. Lalo na ho sa mga taga-Iriga City, nakilala po si Doc Vic bilang manggagamot na nagbibigay po ng serbisyo kahit na pong walang anumang kapalit. God bless you and God guide you ang ating pong mga iniwan nitong si Doc Victoriano. Amen. Okay, Brad, sige. So Monday ngayon, anong ating inaasahan maliban sa iyong labada at pagkukula? Alright, Brad. Alam mo naman si Grace, maraming ririgaluhan. So ako isang dakilang driver ngayon. Marami kaming iikutan. Ba, sana all, ha? Sana Alam all. mo, Brad Ted, ano lang talaga eh. Ang secret namin for 27 years, sa mga nakikinig na mga dalaga at binata, para hindi kayo maghiwalay, ano? At sa mga bagong kasal, pinapasok ko lang lagi si Grace sa workshop. Workshop lang ang solusyon namin. So, I work, she shops. Yun lang. Work, Ayos. Okay, okay. Very good, ha? Yung pala ang workshop, you work, she shops. Yes. Oo. Yun lang. Yun Tinuro pala. ko na kay Mike yan siya. Buti naman kung ganun, you work, she shops. Okay. Para ding ano yan, para ding sa iba na ang unang mithiin ng relasyon ay magkaroon ng peace and order. Bakit? Paano yun? Bago ito Peace and order? Bago yun Yes. Okay. I want a piece of that, and that's an order. Yun pala ang peace and order sa relationship. Hindi pala peace. Peace pala. Oo. Peace and bago, may order. bago. Peace Okay. and order. Yeah. Gets po. Okay, gusto mo ba ng katahimikan sa ating relasyon? Ito ang order ko. Peace and order. I want a piece of that, a piece of this, and a piece of that. And that's an order. Malinaw na malinaw.
Okay, buti na lang Gagawin ho. ko yan. Buti na lang po at birthday ngayon ni Mark Noche. Happy birthday, taga One Meralco Foundation. Binabati po kayo ni Ma'am Dina Aquino. Happy birthday. Okay, sige. So Brad Jeff, salamat na marami ha. Bagamat naghahanda na kayo ng inyong mga reregaluhan, ako naniniwala ko Brad Jeff na ang lahat ng ito ay dapat nating tangkilikin at ipagdiwang bago lumipas. Baliw! Okay, Brad Jeff. Alright, Raymond Francisco from Marikina, thank you for listening. Namit ko sa araw sa bangko. Maraming po salamat for tuning in. At ni Tita Maribeth Abelio, happy birthday. Ito po yung Daily Brad, your daily dose of inspiration. Thank you, serving the people, Brad Jeff Eliscopides. Ted Filon at DJ Chacha. Ngayon, nasa Radyo 5, 92.3 News FM. Monday to Friday, 6 to 10 a.m.